Papatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Hindi ititigil ng pamahalaan ang investigasyon sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects hanggat managot ang mga ito at maibalik ang pera ng taong bayan. Ito ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pinakabagong pag-uulat sa estado ng mga hakbang ng pamahalaan para mapanagot ang mga inuugnay sa anomalya. Ayon kay PBBM, panibagong freeze order ang inilabas ng Court of Appeals sa bank accounts, ari-arian at air assets ng 2 kumpanya at 2 kongresista na kasama sa iniimbestigahan sa flood control scandal. Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed Vic Yap. Sa ngayon, wala pang inilalabas na reaksyon o komentaryo ang kampo nila Yap. Sa kabuuan, aabot na sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid ang na-freeze na assets. Bukod sa freeze order, ipinahayag rin ng Pangulo ang pahiwatig ng pagsuko umano ng ilan pang DPWH officials at paglalabas ng warrant of arrest kay Sara Diskaya. Ayon kay Political Science Professor Dennis Coronacion, upang maibalik ang tiwala ng publiko, dapat matiyak ng administrasyon na walang mapoprotektahan sa isinasagawang investigasyon sa anomalya kahit pa masangkot dito ang mga kaalyado ni Pangulong Marcos. The only way that I can see for the government to correct this is to address it fair and square. Kung wag protektahan yung mga kaalyado ng administrasyon kung sangkot sila at hayaang gumulong yung hustisya. Ayon kay Professor Coronacion, sa pamamagitan rin anya ng walang kinikilingang investigasyon ay maitatama ang maling sistema na umabuso sa kaban ng bayan. Huwag magkaroon ng whitewash, huwag magkaroon ng cover-up. So that way, mako-correct natin yung mga mali sa sistema natin, particular sa ating budget process. So para hindi na maubuso in the future. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.